Good morning and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Brother Amir Dodo ng Consortium of Bangsamoro Civil Society at the same time organizationally membro ng United Youth for Peace and Development at kasama siyempre dito sa HMA. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. For the information, alam ko, dito niyo talaga po ako kilala. So, ako po si Idalor Angeles. I actually work for the Special Agency for Women Concerns until my fate brought me here sa Homeland Media Agency. So, it's a pleasure po to meet you all and makatrabaho po kayong lahat. So, ang ibig sabihin nun ay kompleto na tayo. Hanggang formally open, no? Ang ating programa. So, to formally start our program, I am requesting everyone to stand for the invocation or dua to be led by Mr. Muhammad Hatta Binon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fiha wa na'udzu bika syarraha wa syarra ma fiha. Waj'al istima'ana hadza istima'an mubaraka wa tafarruqana tafarruqan mahsuma. Ya Allah, Panginoon ng sangkatauhan, narating po namin ang panibagong araw at ang lahat ng ito ay napapaloob sa kapamahalaan at kapurihan mo. Hinihiling namin sa iyo ang mga kabutihan ng araw na ito at ang mga kabutihang susundan ito. Hinihingi din po namin sa iyo na pagkaluban po ng biyaya ang pagtitipon na ito. Gawin mo pong makabuluhan at makasaysayan na magdudulot ng ibayong tagumpay para sa mamamayan at gawin mong daan ang aming pagkakapatiran at pagkakaunawaan. Ya Allah, linawagan mo po ang landas na aming tatahakin. Bigyan mo po kami ng malakas na pangangatawan at kaisipan upang magawa namin ng wasto ang mga tungkuling nakaatang sa amin. Ya Allah, gabayan mo po ang mga namumuno sa amin na tunay na hangarin ay kapakapakanan ng kabutihang panlahat. Ya Allah, ipagkaloob mo po sa Bangsamoro ang pagkakaisa, pagkakasundo at pagkakaunawaan. Lalong-lalo na ng lahat naman namumuno sa amin at ipagkaloob mo sa amin ang matagal namin mahal na tunay na kapayapaan. Huwag mo na po kaya magkaroon muli ng kaguluhan. Marami na po ang naging ulila sa amin. Huwag mo na pong liguin ang pag-asa namin na makamit namin ang tunay na kapayapaan. Ya Allah, gawin pong mapayapa at pinagpala ang aming paghihiwalay sa aktibidad na ito. Panatilihin mo pong magkabigbisig kami tungo sa pagtatamo na napakailag na kapayapaan na kay tagal namin minipiti at hinahangal. Ya Allah, ikaw ang kapayapaan. Tanging ikaw ang nagdagda ng kapayapaan. Mamuhay sana kami sa kapayapaan at papasukin mo kami sa paraiso na hantungan ng kapayapaan. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbil Alamin. Sana digin, no? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung ating panalangin. At makikita natin dito sa likod, no? HFA, the dawn of a new beginning. It's our new beginning. Pagsikat ng bagong umpisa, tungo sa isang mapayapa, tungo sa isang makatotohanan, tungo sa isang balanse na pamayanan at pamahalaan. Okay, so at this juncture, let's listen to Mr. Tirso S. Tahir, an HMA member, for the opening remarks. So we have Surgery as the representative. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Representative from the International Monitoring Team, Captain Azhar Adan. Representative from the Autonomous Region and Muslim Mindanao, BLMI Executive Director Ustaz Mahmoud Ahmad, BTC Head Communications Group Abdullah M. Hussain, from the Asia Foundation. Siguro meron din sa kulig namin bilang media, fellow HMA. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning to each and everyone. Actually, kagaya ko na nang nabanggit ng ating Master of Ceremony na ang supposedly inatasan to open this program ay yung kasama ko namin, pero hindi siya nakapunta dito dahil nandun siya sa Zamboanga. Meron siguro siyang malaking responsibility o ginagawa doon. So, to the rescue, kagabi lang mo kami na-inform na para lang open this program, and we have doon kay Tirso Tahir, nandito ho kami. Before I open this program, siguro magkaroon ho tayo ng konting kaalaman tungkol sa HMA at saka doon sa kahalagaan ng media. Kasi itong HMA media ho. Ang Homeland Media Agency Incorporated actually was organized in year 2010 and registered with Securities Exchange Commission. So meaning legal ho ang HMA sa mata ng tao at sa mata ng gobyerno ng Philippine government. HMA is a legal, non-partisan, non-profit, multimedia organization in Cotabato City. So ayun, ang Homeland Media Agency ho ay isang partner ng media dito sa Cotabato and even throughout the Philippines. So ayun, sabi ko nga, sana ma-realize natin yung kahalagaan ng media kasi kagaya na yung nag-happen sa Mama Sapano ng peace process ng GPHS sa MILF, doon sa mga congressional at saka Senate hearing, nakikita ho natin yan o nakikinig tayo or nalalaman natin through hindi lang mo sa media, kundi tinatawag natin multimedia. So
So ganyan ho ang kahalagaan ng media sa ngayon. Para lang maihatid ang balita sa bawat tao, sa mga tao, kung ano ang nangyayari sa araw o sa anuman. So ganun ho ang kahalaga ng media. Sana ma-realize natin. Kagaya ho ng nasabi namin, SMA, nakapartner ninyo, maghahatid ng balita sa inyo dito sa Cotabato City. So, siguro, ang task lang na ibigay sa akin, just to open this program. So, without much ado, let me open and formally welcoming you all to this SMA launching ceremony. Good day. Thank you. Okay, sige, so let's continue with our program. At this time, let us hear from Ustaz Abdul Hadi Gumander, an HMA member, some words of wisdom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Ala umuri kulli wadin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, kadalang-dalang ng mga bisita, mga kaibigan, mga kasama sa Hitsuli, sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang araw ay inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Anghel Jibril, sumakay ng kapayapaan, upang turuan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakahuli at silyo ng mga propeta. Sumakanya ang kapayapaan. Nawala ng ibang propeta na darating pa pagkalipas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating si Anghel Gabriel sa kay Propeta Muhammad at tinanong siya kung ano ang Islam. Kabilang sa mga katanungan ng Gabriel, kung ano ang Islam. Ipinaliwanag ni Propeta Muhammad ang 5 haligi ng Islam. So ang pananampalatayang Islam ay mayroong 5 haligi. Huwag natin kalimutan yan mga kapatid. Kung babasihan natin ang mga katuruan ng mga propeta, kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagtatatag ng grupo, ang pagtatatag ng komunidad, ang pagtatatag ng gobyerno, ang pagtatatag ng Estado, ay maaari nating sabihin na mayroong 5 haligi. 5 ang mga haligi ng Islam. Mayroon tayong 5 pillars of Islam at mayroon tayong 5 haligi upang maitatag natin ang maayos na komunidad at samahan at saka gobyerno o kaya ay Estado. At yan ang gusto natin itanim sa mga kaisipan natin, i-remind sa mga kaisipan natin at itanim sa mga kalooban natin. Ang 5 ito na i-remind ko unang-una sa ating sarili at sa mga kapatiran, sa mga kasama dito sa Isuki. Unang-una mga kapatid ay ang tinatawag na justice, justisya.
Ayon sa mga pantas sa Islam, kung ang pagbatayan natin, sa palagay din natin ay kahit sa mga paham o kaya ay mga pantas ng hindi pananampalatayang Islam. Makikita natin na ang pinakahaligi ng mundong ito ay ang justice, ang tinatawag na justisya. Pag mawala ang justisya, mababagsak ang mundo. Pag hindi, kumbaga ayon sa mga pantas sa Islam, kung ang pagbatayan natin sa Islam, ang pinakatukod sa wika natin, ang pinakahaligi upang may tatak at madibilak ang mundong ito ay ang tinatawag na justice. Kaya kung pagbatayan natin si Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, kabilang ito sa mga bantog ng pananampalatayang Islam. Mayroon siyang sinabi na 10 mga obligasyon ng sino mang namumuno sa Islam. Ang pinakauna, iqamatul adl, ang pagtatatak ng tinatawag ng justisya. Pag mawala ang justisya, walang mundo. Pag mawala ang justice. Kaya sa banal na Biblia sa Lumang Tipan, makikita din natin ang tinatawag na mata sa mata, kamay sa kamay, o kaya ay tainga sa tainga. At ito ay paulit-ulit ng binanggit. Sa banal na Quran, napakaraming mga talata, hindi natin kayang banggitin. Subalit, ang pwedeng babanggitin natin ay noong dumating ang mga pamilya ng Al-Makhdum, sapagkat nagnakaw ang isa sa kanilang mga kababaihan. At gusto dumating sila sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang hilingin sa kay Propeta na huwag nang isagawa sa kanyang batas, sapagkat kabilang sa mga pamilyang malaki o kaya ay kilalang pamilya. So ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ang tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dumating sa kanya na hinihiling nilang hindi na dapat na parusahan itong nagnakaw na babae na kabilang sa pamilya nila? Wa aymallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sumumpa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumumpa si Propeta Muhammad, wa aymallah law anna Fatimah binta Muhammad. Ito ang sagot ni Propeta Muhammad, kahit pa si Fatimah na anak ni Muhammad, kahit pa si Fatimah na anak ko, yun ang ibig sabihin, ay na magnakaw, laqata'tu yadaha, puputulin ko ang kamay. So ibig sabihin, isasagawa ko sa kanya, laban sa kanya, ang batas. Yun ang tinatawag ko. Ikalawang mga kapatid, na haligi ay yung tinatawag na pinag-uusapan natin na kapayapaan. Sana hindi tayo ma-apikuhan ng duwan na Ustaz Muhammad. Kapayapaan. Kapayapaan ay hangarin ng lahat ng tao. Bagkus, isa rin sa nabanggit ni Al-Imam Al-Mawardi ay nasrul amni wal istiqrar. Kabilang sa mga obligasyon ng namumuno, sino mang namumuno sa pananampalatayang Islam ay upang mapahiral ang tinatawag na kapayapaan at saka tinatawag na seguridad. Pag mawala ang kapayapaan, kailanman ay hindi matatatag ang mainam na o kaya ay mutil na society o kaya ay komunidad. Kaya kung babatayan natin ang mga kasulatan, hindi lamang sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad, si Propeta Jesus, sumakan niyang kapayapaan. Paano siya nagbati sa kanyang mga kasamahan? Sa pamagitan ng tinatawag na kapayapaan. Tumayo sa dalawa niyang apostol at nagsabi, sumain niyo ang kapayapaan. Nararapat na pairalin ang tinatawag na kapayapaan.
At saka sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Ito ang kapayapaan ang iwanan ko sa inyo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino mang magbigkas ng Assalamualaikum, magkakaroon siya ng 10. At kung dagdagan ng warahmatullah, magkakaroon siya ng 10. At kung dagdagan ng wabarakatuh, magkakaroon siya ng 10. Mabuo ang gantimpala 30 na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada buwan mga kapatid, kada buwan, huwag natin kalimutan, kada buwan na inananalangin hinggil sa tinatawag na kapayapaan. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ayon sa kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago sumikat ang buwan o kaya ay makarating ang panibagong buwan, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. O Allah, ahillahu alayna, paratingin mo sa amin itong bagong buwan na ito na may nagdadala ng pananampalataya at saka tinatawag na seguridad. Kinakailangan natin ng kapayapaan. Gayon din mga kapatid, kinakailangan din natin o kabilang sa mga haligi upang may tatag ang maayos na pamumuhay, maayos na estado, ay ang tinatawag na development. Kung sabi ng Arabic ay tanmi. Kung pagbatayan natin napakarami, pagbatayan natin din si Al-Imam Al-Mawardi, kabilang sa 10 na kanyang binanggit, ay 2 na naukol sa tinatawag na development. Pero hindi kailanman mangyari ang tinatawag na development kung walang justisya. Kailanman na hindi mangyari ang development kung walang tinatawag na kapayapaan. Ayon sa kay Al-Imam Al-Mawardi, istidmaru tharawatil bilad. At sa kabilang din ang tahiyatu hajatin nas. Ilabas ang mga kayamanan ng bansa, kayamanan ng lupa na para sa tao, para sa sangkatauhan. At ibigay ang mga pangangailangan ng sangkatauhan. Ang tinutukoy doon mga kapatid ang tinatawag na development. Kailanman hindi maging maayos ang pamumuhay ng mga tao kung walang development. Ang isa sa mga khalifa o kaya ay orthodox si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ika-4 na khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ali ibn Abi Talib. Ayon sa kanya, di ba mayroon tayo sa Islam, tayo na mga Muslim, di ba mayroon tayong zakat? Na kabilang sa mga haligi ng Islam, ang pagbibigay ng kawang gawa. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu, kung lahat ng mga mayaman na nararapat na magbigay ng zakat, kawang gawa para sa mga mahirap, ay walang matirang mahirap sa mundo nito. Walang matirang mahirap. Subalit, may mga maghihirap, may mga naghihirap, may mga mahirap nang dahil sa hindi binibigay ang mga karapatan ng mahirap sa kanila. Pati pa yung karapatan na iniatas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa langit, batas na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tinutupad ng mga taong mayaman. Kabilang dito yung mga kapatid yung kabilang sa mga haligi na pinag-uusapan natin, ang tinatawag na humanity. Pagiging makatao. Ang pananampalatayang Islam, kung titingnan natin, makatao mga kapatid. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sa labanan, ipinagbawal niyang patayin ng mga pari. Bakit? Dahil mga tao sila. Ipinagbawal niyang patayin ng mga babae dahil hindi sila kasama sa mga labanan. Mga inosenteng tao sila. Ipinagbawal na patayin ng mga bata sapagkat hindi kailanman kasama sa mga labanan. Ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patayin ang mga nagtitinda o kaya mga vendor. Ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patayin ang mga farmer. Maraming mga talata si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawal mga kapatid. Humanity. Noong tinanong ng mga kasamahan ni Ali radhiyallahu anhu, si Ali, kabilang din sa mga khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang itinanong sa kanila sa kay Ali? Sapagkat sinabi ng Allah sa banal na Quran, innamal mu'minuna ikhwa. Lahat tayong mga nananampalataya, mga Muslim ay magkakapatid. Magkakapatiran tayo sa pananampalataya. Subalit sabi ng mga nagtanong sa kay Ali, paano sila na mga
Ali radhiyallahu anhu, sila ay mga kapatiran natin sa humanity, sa pagiging tao mga kapatid. Higit sa lahat ang lima, at ito ang pinakahuli at ito ang pinakamahalaga, yung tinatawag na integrity, yung tinatawag na iman, pananampalataya. Basahin ko sa inyo, mahaba itong usapan, basahin ko lamang sa inyo ang isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ang pag-ingatan natin kapag hindi magkaroon ng pananampalataya, kapag hindi magkaroon ng katapatan sa ating mga puso. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni la atakhawafu alaykum mu'mina wala kafir, walakin atakhawafu alaykum munafiqan aliman lisan yaqulu ma ta'rifun wa yaf'alu ma tunzirun. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko kinatatakot ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inyo. Ang unang-una ay ang taong nananampalataya. Hindi ko rin kinatatakutan sa inyo ang mga taong hindi nananampalataya, ang mga kaaway o mga tinatawag natin na mga hindi nananampalataya, hindi mga Muslim. Hindi ko sila kinatatakutan sa inyo. Hindi kinatakutan sa atin ni Propeta Muhammad sa kanyang mga umma ang dalawa. Ang nananampalataya, bakit? Ang nananampalataya, fa'ammal mu'minu fayahyizuhu imanu, sapagkat ang nananampalataya ay iwanan mo sa kanya, pagbigyan mo siya, pagtiwalaan mo siya, mapagkatiwalaan. Kaya kung ipagbatayan natin dito sa banda sa mga Arabo, lalo-lalo na sa Saudi, pag dumating ng dasal, magpunta sila sa moske at magdasal sila, iiwanan nila yung lahat, yung kanilang mga tindahan, walang nagnanakaw sa kanila. Iniiwanan nila yung kanilang mga kayamanan, walang mga nagkukurap sa kanila. Bakit? Nang dahil sa pananampalataya nila. Kaya hindi kinatatakutan ni Propeta Muhammad sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga kasamahan, ang taong nananampalataya. Hindi ko rin kinatatakutan sa inyo ang taong hindi nananampalataya. Wa ammal kafiru fayatma'uhu kufru, ang taong hindi nananampalataya, kaaway kailanman ay kaaway mo siya, hindi kanya gusto, aapingin kanya, lahat ay gusto niyang gawin sa iyo. Malinaw yan mga kapatid. Kaya huwag kang umasa sapagkat kailanman ay gagawin sa inyo ang mga bagay na laban sa inyo, sapagkat hindi siya nananampalataya at hindi kanya nagugustuhan. Mga kapatid, subalit ano ang kinatatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang kinatatakutan ko sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang isang tao. Tandaan natin, ang isang taong munafik, ipokrito, na sasabihin niya ang mga sinasabi niyo at ang ginagawa niya ang iba sa mga ginagawa niyo o kaya ay iba sa mga sinasabi niyo. Nakikita mo siya na mainam pero yun pala sa kaluban niya, suporta yun pala sa kaluban niya, hindi suporta. Maganda, mainam na tao, mabuting tao, yun pala'y napakasamang tao, sumusuporta sa kapakanan ng karamihan, yun pala ay siya rin ang nagbabagsak sa kapakanan ng karamihan sapagkat personal ang kanyang interes, mga kapatid. 5 ang tinalaki natin, lahat nito mga kapatid, mapairal, makilala at may angat, at ang 5 ito nang dahil sa media, mga kapatid. Sapagkat ang media, katulad ng nababanggit na mga kapatid natin, ang media ay para sa katotohanan. Ang media ay transparent, walang kinikilingan. Ang media ay napakainam, walang kinakampihan para sa katotohanan. Kaya ang media, kaya kung mapairal natin, kung magawa natin ang tunay na mga katungkulan natin, tayo na magkakasama sa HMA, sigurado na mapalakas natin, masunod ang tinatawag, mapalakas natin, makatulong tayo kung paano mapairal ang tinatawag na justice, kung paano mapairal ang kapayapaan, kung paano mapairal ang tinatawag na development, kung paano mapairal ang tinatawag na humanity, kung paano mapapalakas ang pananampalataya ng mga tao. Yan ang sisikapin natin. Tayo ang motibo, makagagawa ng paraan upang makita ng mga tao ang katotohanan. Hanggang dito lang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran Sheikh, no? Kung titingnan natin yung sinabi ni Ustad, no, sa atin, no, about Islam, kung i-connect natin dito sa HMA, no, yung ating responsibility, yung ating mga dapat gawin, mekanismo lamang pala ito, ma'am, nung mas malaking gagawin natin about doon sa pagsulong ng peace process.
Okay. So, it's all about the peace process. Eh, ano nga ba yung Ganun ganun kabigat ang ating magiging trabaho ipopromote mo yung... sa organisasyong ito, Yan. ano? Ikaw ang Justice. magiging mata, ipopromote na. Katotohanan. Yan. Ah, Wala kang kakampihan. justice yun, no? Oo. And good governance. Good governance. Development. And development. So, Pagpapalakas pa lalo ng ating pananampalataya, di ba? nasa ating mga kamay yan. As, kung pakikinggan ko yung parang masisiksan, may punishment kung hindi natin magabanan. Kakatakot. Very Kaya, powerful. Oh, bigla akong nanginig, no? Kasi nakita ko to yung aking t-shirt, yung aking polo shirt. So, Okay. ang susunod na Ibibigay or ihahatid sa atin ng ating HMA Secretary. At the same time, the Program Director of the DXUP Teleradyo, Mr. Ali S. Anson. pag-aali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With respect to the guest na nandito sa ating presidential table, I will not mention anybody na lang yung pangalan dahil una-una napakarami tayo dito at pare-pareho ang tingin ko ang ating level. Bakit? Kasi ang pag-level ko sa tao ngayon ay hindi dahil sa posisyon na lang sa kanyang opisina o sa pananampalataya. Alam ko na lahat tayo ay malakas ang ating pananampalataya. Kaya almost the same ang level natin. Kaya yung aking pagsalam na Assalamualaikum, lahat na yan. Even may review program, gano'n na lang eh. Hindi na ako nagsasabi ng magandang umaga. Assalamualaikum is suffice. Lahat-lahat na yan. Mabata o malaki, matanda, kahit presidente, pwede na yan siya. Makasupayos na yan. Garantisado na yan ng makayan. Kaya minsan, nagtataka sila kung ikaw, Mr. Anson, nagsasalita. Kung hindi mo iniisa-isa, dapat yung gobernador ganun. Ayawan ko ba? Kaya siguro hindi ako speaker kasi hindi ganun ang magsalita. Pero salita ko para na lang doon. Pare-pareho. So, anyway, my task is not to lecture you. Ang lipan sa akin is, bakit? Why? Why this program na nabuo ito? First of all, allow me to speak in English. Our brother here from Malaysia is cannot still understand Bangsamoro because I want to speak in Irano. That is, mag-English muna ako kasi yun ang kinakailangan. May mga kapatid ko sa media na nandito, may mga kilala na ako na working na talaga sa media, they're already in the media, at yung mga potential to be a member of the media, kahit sa ngayon, dati-dati mga kabataan lang, only young ones want to be a member of the media, but now, since I engage in media na matanda na, dahil almost senior citizens na bago, pero pasalamatan ko yan sa ating isa sa mga membro at guest natin ngayon representing one of our guests, si former Vice Mayor Salik. Siya po ang nag-recruit sa akin. Bigyan ko lang ng kaunti kasi yung itong pinaka-importante kasi meron akong dito na mga isa, dalawa, tatlo. Sabi niya, matanda na ako. Paano pa ako maging media? Pangkabataan lang yan. Si former Vice Mayor Abdullah Salih Jr., siya yung nag-take sa akin. Sabi niya, brother, magsali ka sa seminar. Magpatayo tayo ng radio station. So, no comment na ako doon. I will not elaborate anymore. Sabi ko, politician talaga ito si Brad. Magpatayo daw kami. Gawin pa akong media. Sabi niya, you are now in media. Paano ako maging media? I'm already almost senior citizens. Pero here it comes now. I become a member of the media. Every time, I do not represent anymore my sector. Dati, religious group ang sector ko, youth sector dati. But now, I'm always sa media. Even in OP, always media. So, this is
ito yung triggering point. Ito yung nag-trigger sa amin. Actually, isa lang ako dito sa nagplano kung bakit nabuo ito. I'm just a member. Nabuo because we want to engage in the cyberspace. Siguro naman alam na natin ano itong cyberspace. Cyberspace actually bagong-bago masyado. Lang natin narinig. Yung iba siguro last year lang. Yung iba mga previous years na. Actually 1982 nasa cyberspace na tayo. Meron na tayo yung computer ang ginagamit. I-link natin yung mga computers natin sa Amerika, computer natin sa Manila, dito sa Cotabato. That is tinatawag natin na cyberspace. Dati-dati, very simple lang yung communication natin. Email lang ang mayroon available. Tanda ko ba, Mr. Staff of Congressman Mastura. Meron silang computer, hindi pa ako palapitin sa computer. Dahil kung sinisipon ako, baka ma-virus. Hindi na ako maglapit. Kahit sa kwarto, hindi ako maglapit. Kasi sabi ko, sir, galing ako sa labas. May alikabok pa mamayro. Hindi pwede kayo But now, hindi na po tayo ganun dahil everybody here are already connected in the cyberspace. Kahit pa ostadya, kahit ostads pa, kahit si Babu, kahit si Bapa, na walang kaalam-alam halos sa mundo, ay marunong na pala ng tinatawag na cyberspace. Hindi lang niya alam. Ang alam lang niya, sabi niya, di pinagkatawan, i-cyberspace. Sa social media, sabi niya, di ko rin alam, hindi ako membro ng social media, mga watanan. Pero may Facebook siya. Yan, may Facebook. Pero hindi siya membro ng social media. This is now, ito yung nag-trigger sa atin na mabuo itong grupo na ito. Sapagkat we have a sentiment. Tayo po dito sa Mindanao, I am a member of the media, I have a friends here from the media. We have a sentiment. Ano yung sentimento namin? What is our sentiment? The media in Mindanao, especially in Bangsamoro. Ang isinusulat mo, kahit sana may imbitado sana si Brother Jan Onson, si Yahya. Ang isinulat mo ganito, buong-buo, ganda-ganda na-research mo pa yan, pinaglamayan mo doon sa bukid, you write it, pero pinadala mo doon sa iyong outlet in Manila, pero nang lumabas, hindi na siya yun ang isinulat mo. Yung editor mo na ang lumalabas doon, okay lang yun, karapatan ng editor, pero yung pinakabuod ng balita ay hindi na yun siya. Hindi na siya. For example, tama ba? Dito, ewan ko, may mga writer dito nagpapadala sa Manila, pero wala akong napapansin dito, except yung aking mga broadcaster, na dapat magpasulat nila, tinatanong sila, ganyan ba kayo simulat? Namatay, 44, sa pollen 44. Pero saan yung pollen 18? Saan yung pollen 4? Namatay din yun. Bakit hindi sinasali? Pero sinali namin. Pero doon, i-delete nila yun. Siguro, kahit yung mga video, tinatanong ko, yung ating mga, kasi may outlet din tayo, ang mga journalist natin or yung mga correspondents natin sa mga TV, nilalagay nila yan, kinukunan din nila. Pero kung doon na, sila kasi ang magpalabas. So, yan ang sentiment natin. Ibig sabihin, salang-sala, yung ating binibigay doon na para mapalabas, mapanood natin, mabasa natin. So, dahil doon, because of that, nag-isip kami. Marami nang nag-isip, pero walang reality. Hindi nagkakaroon. Individual. Sinasabi lang niya sarili sa kanyang kakaibigan, kapatid, na sintingin doon na namin itong hindi na ipapalabas ang dapat ipalabas. Kasi, in every group, mayroon po siyang sariling vision. Mamaya, papaliwanag ng ating editor. Mayroon silang vision. Kahit yung aming community review sa OP, mayroon kaming vision, mission, objective. Every group, mayroon yan. At ang problema doon, sila, iba ang kanilang pananaw doon sa ating pananaw. Hindi na lumalabas ang katotohanan. Now,
ang sabi namin, napag-usapan, kailangan lumabas ang totoo. Kasi ang sabi nga ni Ustaz kanina, ang media dapat, kaya nga, napangutunin sumana namin, ka-media. Media is in Espanyol, sa gitna ka. Pero sa ngayon, kung titingnan mo, hindi siya sa gitna. Sa bagay, sabi ng eksperto na media, sabi niya, lahat ng media may pinapanigan yan. So, kung minsan, tinatanong ko rin sa sarili ko, saan ba ako panig? May pinapanigan pala ako eh. Sa totoo lang, aminin ko sa inyo. I'll be honest to you. As a media, may pinapanigan ako. Sabi niya, ano yung email sa gobyerno? Hindi po. The truth, ang katotohanan, doon ako. So, yun ko. Kaya lang, sometimes, your boss do not agree with you. Huwag mong sabihin na mayroong nirik dyan. Kasi masama yan. Kaya yung anak ni Neo ganito, hindi mo muna sabihin. So ang gagawin mo, hindi mo muna yung ipapalabas. So ako, medyo marami na akong na-experience sa ganyan. So dahil hindi mo nga kontrolado yung group o yung outlet, yung group. Kasi in every media, you cannot be a media na wala kang outlet. Ang outlet ba, yung parang tindahan mo. Mayroon kang paninda, ilalabas mo. Dapat mayroon kang saan mo ibibinta. Ang wala sa atin dito ngayon, kung mayroon karoon tayo ng media outlet. Kasi ngayon, lahat ng malalaking mga outlet natin, tulad ng ABS-CBN, GMA, TV5, ano pa, DZRH, of course, mga kapatid na Bumbu Radio, yung RMN, hindi, wala yung ating objective, o maaaring kasama doon, pero hindi full na yung katulad ng pananaw natin na gusto lang natin ilabas itong totoo na nandito. So, yun ang palaging nag-trigger. Uwi meeting namin, papaano? O, patayo tayo ng registration? Yes. Pero magkano ang gastos? Patayo tayo ng television station? Yes. Pero magkano ang gastos? Pero kung gano'n na lang palagi, wala tayong magagawa. So, somebody, very expert sa media, nag-advise sa atin, bumuo na lang muna kayo ng grupo, pagkatapos, i-culture nyo yan, himay-himay niyo, bubuhayin niyo yan, hanggang lumaki yan. Pwedeng maging isa rin DZRH, pwedeng maging isang television network. So, yun ngayon ang motivating factor na namin na ako, doon ako din bumibitaw. Yung katulad ng ginawa rin namin sa UP na community radio, hindi ako bumibitaw na doon. Kunti lang muna. So, ito na ngayon. So, kailangan natin, meron tayong outlet. So, lahat naisip na namin. Pero, saan ba ang reality? Ang reality ay yung ating cyberspace. Kasi ngayon, maganda na, kahit sino nga sa atin, meron ng social media, engaged na siya, meron na siyang Facebook. Diyan, ikaw na ang editor, ikaw pa ang writer, ikaw rin ang critics, lahat-lahat, yan ang ginagamit ngayon. Pero, individual yun. So, kailangan makaisip ng mas malakas pa. Ang ating pinanindigan ay katulad ng walis tingting, like a broomstick. Kung isa lang, hindi walang magagawa, walang mawawali. Kaya pwede naman tayong sumulat. Pero ikaw lang, pero hindi masyadong malakas ang kanyang dating. Kaya nabuo itong grupo na ito na Homeland Media Agency. Kaya ngayong araw na ito, sa tagal, actually we planned this many years. Pero hindi namin nabuo-buo sapagkat ang mga taong involved doon ay wala pong experience sa itong ginagawa ngayon. So, kailangan natin mag-ipon muna ng experience. Biruin ninyo, sabi nga ni 2011, nabuo na itong HMA. Pero ngayon lang ilo-launch. Nagtataka kayo, di ba? Dapat, yung 2011, gilaunch na yun siya. Pero hindi. Sapagkat, yun na nga, ang bitawang mga involved doon ay wala ngang hindi pa siya ganito na nakikita na niyo na alam na nila yan. Actually, bago lang natin hinanap yung mga marunong, mga IT natin, yung marunong ng computers. So, ako, bago lang din ako pinag-aralan yan para lang makabuo tayo ng grupo. So, alhamdulillah, at last,
since last year ito, 2014, ilo-launch na natin ito mula na ma-advise tayo ng isang eksperto na sabi niya, sayang yung grupo nyo, ang malakas yung grupo ninyo dahil lahat ay yung enthusiasm, yung ating pagpupunyagi ay hindi po maisusulong. Kaya ito, actually, within 2015, nakatatlong bisis na namin ito. We talk to our mga director natin dito, pinakausap, ano bang araw tayo? So, yung ating guest ang makaharang na dahil hindi available yung guest natin. Katunayan nga, yung guest of honor natin, the Honorable Governor, ay okay na sa kanya, pero dumating nga yung problema, nandoon sila ngayon sa... Anyway, will be represented officially by the officials of the RMM, no? So, yun po ang dahilan kung bakit 5 years bago po na-launch officially ilalunch itong Homeland Media Agency. Pero huli man daw magaling, kahit hindi pa na-launch, nagtatrabaho naman kami. We are working, no? Clandestine, yung tawag. Pero talagang hindi katulad ng iba na kilala na, pero talagang mayroon namang naaani rin. So, alhamdulillah, sa tagal-tagal ng panahon, mailalunch na rin ngayon. Kahit hindi siguro ganun na expectation ng karamihan, because they're expecting a very good outlet natin kasi ilalunch na ito, tinatawag natin na website. At meron pa siyang social media na Facebook para po doon sa mga free. Dahil may free ngayon ng Facebook sa Smart at Globe, magagamit pa ninyo. Nakalink po yan. Mamaya po yan, abangan ninyo dahil ipapresent ang ating editor, siya po nakatasan yan. At yun po ang simula natin. Anyway, ulitin ko, karamihan na dito sa na-recruit, tulad ko, I'm already a member of the community media at mayroon pang mga iba dito at yan na po ang magiging kapital natin. At sigurado ko, kapag nakita yan ng mga kapatid natin na mayroon tayong, kumbaga, mayroon tayong say, yung ating ginagawa ay mayroon namang kabutihan. Inshallah sila po ay tutulong sa atin. So yan po ang pinaka-background nito kung bakit meron tayo ngayon na pag-ipon-ipon ngayon upang i-launch officially sa tagal ng panahon itong Homeland Media Agency with its own website na ipapresent mamaya ng ating editor. Shukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can feed you of information which truly a media, truly a Bangsamoro media, not only for any group or for any entity, but it's actually a media in its essence. So thank you very much to our guest. Thank you very much. So thank you very much to our partners and to all the distinguished guests who come this morning. And this is just the beginning of our journey. So we hope you to be our constant or future partners in this endeavor. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka yung mga iba sa likod, no? Medyo maliit kasi yung pagkasulat ng website. Take note na lang siguro. Mayroon dito sa brochure. www.homelandmedia.com.ph. Ang ibig sabihin obvious sa atin lahat, ang isang concern lang kung lahat ba ay pwede mag-post. Pero meron tayong Facebook. Okay, so this time we will be listening the message of our very own Homeland Media Agency President, Mr. Abdullah A. R. Abdul Mahdi. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Our guest of honor and speaker, the Honorable Mujib Ismataman, Governor of the RMM, but is not around and is represented by Mr.
Anwar Eopan, the Executive Director of CDO BYA of the Autonomous Region also. Our esteemed political leaders and guests, the Honorable Ramon Tian, but is represented in this occasion by the former Vice Mayor of Obi, the Honorable Abdullah Salih, representative of the Asia Foundation, likewise our esteemed guest, and the representative of the BLMI, the Bangsamoro Development Agency, or BDA, the distinguished representatives of the international community, headed here in this occasion by Captain Asnar bin Adam, its Chief of Staff, and the representative of the Indonesian Consular Office, the Honorable Habibi, the representatives of different media around, other LGU, NGO officials here with us, colleagues in the Homeland Media Agency, friends, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. This day, we are unveiling you our modest endeavor, which for some time in the past we laid its beginning. Our masses yearn for such kind, especially during the dark period of the man-made crisis in our homeland, when supposed news for justice were either simply unattended or truly denied before the whole world. The fact is, while some media at our midst may be counted as ours, we could not deny that there is expediency for us to have a media we can truly call our own. Inshallah, the agency at our hand in this launching will develop to a vibrant media may eventually become our independent mouthpiece to reach out our masses, disseminate news to them as well as to the rest of the world. It will unravel our poor communication networks, enhance our social growth, and develop our technology. It will also strengthen our search as Bangsamoro people for equal esteem with other peoples of the globe. These are the grounds that impelled us in commencing this Herculean task. The challenging example before all of us, especially you and I and the media, was the momentum of plethoric crowd of Bangsamoro volunteers that showed their willingness to join the Philippine mainstream politics. There was no television media that covered their activities. I am referring to the United Bangsamoro Justice Party Volunteers Assembly last December 23, 25, 2014.
That was a glaring fact that we need to develop a simple, sophisticated media ready to stand at our vanguard when needed by our masses. Meanwhile, allow me a little to elaborate concerning the word medium or media. This word was in reality a term referring to newspaper production and distribution that began at some 20 centuries ago. As years went on, it was applied to broadcasting and later to television. At present, it proliferates more in the internet, or what we call the social media. That is why at the beginning of our operation, we led to the social media due to its sophistication and affordability. On the other hand, newspaper publication is very costly and customary. Its clientele is so much reducing. Notwithstanding that, we still consider it as among our agenda in our future meetings, whether or not we will venture on it. We organized this media agency in November 2010 with its name Homeland Media Agency Incorporated. We have successfully registered it with the Securities and Exchange Commission, meaning we've already acquired a legal status as a juridical media. We have lots of writers or correspondents all over the Bangsamoro homeland and even abroad. Our initial outlets are in the social media, where we have account names as Homeland News, Homeland Media Agency, and Homeland Media Agency Incorporated. Likewise, some of us take part in radio broadcasting, sharing with other groups in different radio stations in Cotabato City, in UP Maguindanao, and in Cabacan, North Cotabato. We work on nature of responsibility-oriented, morally driven, and above all, a way of service to the Almighty Allah. Because we are not inspired by monetary benefits nor other economic gains. We are concerned for humanitarian purpose, for the welfare of our masses, and as contribution to nation building. We see it likewise as a legacy for future Bangsamoro generations. We follow the path of law and legal doctrines on press rights and freedom to the extent embodied in our laws, the laws of civilized nations, more particularly that enunciated by the United Nations. At present, we've just started a new venture, which is the opening of a website for our correspondents to post their news. We ask you then to patronize it, to nurture it, and in such other way you can to further its development. This is not only for our own sake, but more for the welfare of all of us and our generations to come. Inshallah, and in due time, we shall be considering to open
some more news outlets in the future. Ladies and gentlemen, by your enthusiastic presence, we are highly pleasured in this occasion. With the guidance of the Almighty Allah and your concern to us, as our supporters, or as media partners, or as clientele, or even as plain citizens, increase our faith and give vigor to ourselves on facing the difficult future. Thanks to the Almighty God that we have this blessing of transient peace in our homeland as fruit of the current GPS MILF peace deal. Consequently, we appeal to you to strongly support the gains we are enjoying. Help us pray that the mamasapan misfortune will not derail the dawn of lasting peace in our homeland. We are thankful to the chairman of the MILF Peace Panel, although he is not here. We invited him, but he is not here. For the indubitable hard work, the sleepless nights with this panel, resulting to these cherished days, and the finest responses he made during his day in court in the Senate. We are grateful to the members of the international community, headed by the Honorable Captain here and his companions, including the Asia Foundation, for the unwavering assistance in helping keep on track the efforts of the respective panels. Mga kasama at mga kapatid, ito lamang ang aking message sa inyo. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much sa napakaklaro na objectives at hangarin ng Homeland Media Agency. And of course, inspiring message coming all the way from the HMA President. Former Vice Mayor of UP, si kapatid, ang ating isang kaka din ito, no? Hindi dahil siya ay matanda, pero yung sa kanyang experience, si Kaka Abdul Hasan Al-Hajj. Thank you very much. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, I don't know kung ano yung tatay ko yung I'm also a member of the Homeland Media Agency. And also the executive director of the Alliance of Peace Advocates. But anyway, because I was able to talk to Honorable Mayor just this morning, and he told me that he could not come, considering that there was some shooting incident yesterday in UP. A certain employee from South UP was shot dead in the Poblacion. A lady, yes. I think she's an SP secretary in South UP. They were shot dead around 5 o'clock. Then, I don't know, the mayor is very busy just this morning. So, he called up that I will be going to represent him. But anyway, all of us are here, and also my due courtesy to our brother, the brother captain, the chief of staff of IMT from Malaysia Navy, right? And of course, from the consular office of the Indonesian Embassy.
Mr. Bibi, and of course, the president of our organization, our Homeland Media Agency, the good president, Attorney Abdul Magid, no? my namesake. Of course, my comrades in arms, not in arms, no, in baril or gun, but no, my friends, no, my comrades, the director of the Youth Affairs, Brad Anwar Upang, the director of the Bureau of Cultural Heritage, Brother Ardan Salih, and of course the executive director of RRUC, ARM. Ang Facebook name niya is Raj Piman. Tandaan nyo. Of course, sa mga kaibigan natin na naririto, everybody, mga guests natin from media. And of course, hindi ko lang kalimutan si Ma'am Noda. She is our partner in the creation of the SUP in UP. No? Maybe with permission from the President of the SMA, Ma'am Noda will help us in the resource mobilization training. Ma'am Noda, marami tayong agencies dito na maybe they could help us. No? So, I just want to convey the message of Honorable Mayor Piang. Ang sabi niya sa akin, extend my greetings to the officers and members of the Homeland Media Agency, and for whatever technical assistance na pwede niyang maitulong in partnership with the local community radio. The program director is here, Mr. Alianso, also the member of the Board of Translating of the SMA. Maybe we could have a partnership. Marami dito, magkakasama natin, mga kaibigan, Ma'am Tata, nandito din. Nandito alas natin mga kasama natin. I think tama-tama, this is a new beginning, no? For the Bangsamoro media. Hindi media, hindi anong tawag ito? Kundi a responsible media, a responsible, ibig sabihin, na hindi nagpapaaway, nagpapapagulo, o nagpapa-aggravate ng situation. Katulad ng sinasabi natin, vision natin, o sa goal natin, is kailangan tayo yung mag-bridge sa gap, no? Sa mga different societal divides. And also, pinaparating ni Mayor, magbibigay siya ng seed money para sa launching sa ito ngayon, no? Siguro, nandito yung pinadala niya, seed money, I don't know how much, naka-seed. So, sino magre-receive? Seed money po. Also, of course, salimutan ko, ang meron tayong representative from Department of Interior and Local Government, si Sel Sebeles, si Mauricio Sebeles. No? Kahit kasama rin natin sa mga programs. Of course, Professor Magsam from MSU, no? Baka pa ito doon, siya napakilala sa akin, siya magkakilala, sabi ko nga. So, huwag yung tanongin nila edad ko, but malapit ako maging dual citizen, no? But anyway, so, calling the representative, mag-receive ng seed money from the local government unit of Upi. Baka, nakali natin dadaan. Si Presidente muna. President? O, parang bigyan natin ng ceremonial. What do you say, ha? Ito tayo magpapakaw sa... Maybe we will request Mr. Ito pa sa may malik nila. I don't know how much, pero wala akong kinuha siya. So, again, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will call the treasurer because I'll turn over this to our treasurer, Mr. Nasir Pulendao, to be witnessed by our chairman of the board, Mr. Arman Armada. Will please come forward.
First time token lang. Mainly will follow. Begin with that. Kagigising lang niya kanina. Ano ka, treasurer? Wala akong ginawa dyan. Treasurer, ikon ka. Sinarimas na ba So, taos-puso po natin tinatanggap ang perang 5,000 pesos. So, malaking tulong po sa ating Homeland Claro. Honorable Vice Mayor, please convey our deepest thanks from our heart to the Honorable Mayor. Message will be delivered all the way from the International Monitoring Team, representative all the way, of course, from Malaysia, Captain Ajar Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Honorable Mr. Abdullah, President of Academic, honorable gentlemen on the table, media practitioners, my beloved brothers and sisters of Bangsa Moro, officer from LGU, local leaders, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. I am Navy Captain Azhar bin Adam from the International Monitoring Team, and with me is Mr. Muhammad Habibie from Indonesia. First and foremost, I would like to thank the President of Homeland Media Agency Incorporated and your committee, sir, for inviting me to this event. It is an honor and privilege for me in joining the launching ceremony of your website with the theme Dawn of a New Beginning. May I congratulate Homeland Media Agency Incorporated for successfully having the website. The timing for this activity is very significant following the unfortunate incident in Mamasakano recently. We at the International Monitoring Team are together with all of you in feeling shock and great sorrow, and we would like to express our heartfelt condolence for the loss of life and our deepest sympathy for the affected families and friends. May I express my appreciation and gratitude to all parties, particularly the media practitioners here, in helping the IMT and the ceasefire mechanism as a whole for successfully enforcing the ceasefire, preventing further loss of life and stabilize the tense situation. I believe that one of the very important messages we need to drive from this tragic incident is to keep the peace process back on track. In contributing for peace in Mindanao, the International Monitoring Team will continue to carry out our responsibilities within the given mandate and fulfill our tasks entrusted to us. Today, my message is about peace. As we all know, our religion, Islam, is from the word salam, that means wholeness and peace. The signing of comprehensive agreement on the Bangsa Moro and the submission of the proposed Bangsa Moro Basic Law are two significant steps forward for the sustainable peace and development in this beloved land. Inshallah, we will witness the formation of the Bangsa Moro government. The possibility of the lasting peace is real for the benefit of everybody. May I congratulate all of leaders and people of Mindanao for your belief and firm commitment to peace. Today and the coming days will continue to present us with new challenges and obstacles. There are no shortcuts. Sacrifices and compromises will be required from all of us. If you cannot find peace within yourself, you will never find it anywhere else. Peace
and trust take years to be built, but take only seconds to be destroyed. What we witnessed in Mama Soekarno, it take only one morning to destroy our effort for the last 17 years. Peace does not mean an absence of conflict. Differences will always be there. Peace means solving these differences through peaceful processes such as dialogue, education, confidence building, and other civilized ways. If you can't celebrate your success, appreciate your failure, since life is all about celebration and appreciation. Today is the day full of joy and happiness, a day we can join hands together and accept one another, regardless of our skin colors, ethnic, division, and religion. Let us love one another. If we do not unite as human race, then we are condemned, our children, adult, and very green future. Peace is not the product of a victory or a command. It has no finishing line, no final deadline, and no fixed definition of achievement. Peace is a never-ending process, the work of many decisions. Peace is not the product of terror or fear. Peace is not the science of symmetry. Peace is not the silent result of violent repression. Peace is the generous, tranquil contribution of all and to the good of all. Peace is dynamism and generosity. If it isn't enough to talk about peace, one must believe in it, and if it isn't enough, one must work for it. In acceptance, there is peace. Peace comes from living in the moment and looking for the good in others. Peacefulness comes from facing our fears and letting them go, trusting that things will be turned out alright. Peacefulness is also a way of avoiding conflict with others, so no one is led wrong. Everyone wins because we then work to find a peaceful solution. We believe that peace is the only battle worth waging. As the saying goes, there is no victor in wars, all are losers. While in peace, everybody is winners. With peace, the development will come. But to sustain development, we need peace. Peace and development are two sides of the same coin. We join your prayer for a just and lasting peace in this beloved land. We pray for a day of a peaceful and developed Mindanao. A day of freedom from ignorance, hatred, war, illusion, power, and control. A day we can love each other and turn away the weapons of war. A day that we can cast our fears and hatred from our heart. We must give our children the hope of just, peaceful, and prosperous Mindanao. Together we work for a peaceful, prosperous, and inclusive Bangsa Moro. Inshallah, may Allah continue giving us His divine strength and power. Once again, sir, congratulations to the Hometown Media for the launching of your website. It is indeed the dawn of new beginning. Together we make it happen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. At this juncture, ladies and gentlemen, we will be listening to Mr. Du Alid Alfonso, an Asian member as well, for him to introduce to us the guest speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At this juncture, I would like to introduce to you the representative of Honorable Mujib Taman. And I think this is how we knew him. No? He is a peace development activist. Naging kasama natin ito siya sa Unipad. Siya ang National Council member and at the same time consultant at large ng United Youth for Peace and Development. And in terms of international engagement, naging international community organizer siya sa Mongolia. He's working with ADB bilang project officer ng isang programa sa Mongolia ng Asian Development Bank. Pagbalik niya dito, nag-work siya sa NAPSI, National Anti-Poverty Commission in Manila. And then, nung umuwi ng Mindanao, alhamdulillah, naging
coordinator siya or ng executive director ng Coordinating Development Agency for Bangsamoro Youth Affairs ng Torongso Region, Muslim Mindanao. And currently, he is the project manager of Arm Helps. Helps means Health, Education, Livelihood, Peace, and Development Synergy. So may I call on and help you welcome Brother Anwar Upang. Thank you very much, Brother. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yobi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang tanghali po sa ating lahat. Hindi po inaasahan na aking pagre-represent sa ating mahal na gobernador ng ARM. Subalit dahil tayo ay Boy Scout na lalaki at umilan dito ay mga Boy Scout na mga babae, ay kailangan natin gampanan agad-agad ang tungkulin. Yan po yung sinasabi ng media. Kahit anong oras kung kailangan ka, dapat nandun ka. Otherwise, magiging useless ang any issues na dadalhin mo. Maga, kusang, sa ngalan ng representative of the IMT, si Sir Captain Azhar bin Adam ng IMT, the Chief of Staff and his colleagues, sa iba pang opisyal ng ARM na nandito, si Director Ardan, si Director Nords, at yung ilang nagtatrabaho sa ARM, at iba pang mga opisina na nandito, at ang Homeland Agency staff and editors, correspondent, news writers. Alhamdulillah, I met your president, Homeland Agency Incorporated. I actually also met the Homeland Security Agency of the United States of America in 2005 when we are in a workshop in the United Kingdom. So dalawang Homeland na ang na-meet ko na director, no? Homeland Agency at Homeland Security Agency ng US. Parehong agency. At sa ating mga parawin, at iba pang mga kaibigan, mga media na nandito, magandang umaga po. Siguro before I went to the topics that I wanted to share with you, gusto ko muna ipakilala sino si Governor Mujib Bataman. Sa pamamagitan lang ng insidente sa Mama Sapalo. Dahil alam ko naman na kilala niyo siya, but for the past 2 weeks, nagkasama namin ni Governor, bigla ka na lang iti-text na punta ka ng Maynila ngayon, so matataranta ka talagang humanap ng ticket. No? Makikiusap ka sa aeroplano na pasakayin ka dahil tinext ka ng boss mo. No? Dahil lang sa katotohanan, upang lumabas ang katotohanan sa nangyari sa Mama Sapalo. So, wala akong gamuang-muang doon sa Jensan. Ako'y nagbibisikleta para pawisan. Bigla na lang tumawag at punta ng Maynila dahil bukas ang cemetery. So, kailangan kong pumunta at maghanap ng ticketing office. Kahit anong halaga ng ticket, basta bibilin ko, makarating lang ng Maynila. No? So, ayun, napunta kami ng Maynila at gumawa kami ng mga mapa. No? Hanggang nandito pa rin yung mga mapa na ginawa namin at nakita nyo siguro sa mga presentation. Yan. Until now, I'm still fixing the coordinates kung gaano kalayo ang bahay ni Ustaz Manan, ang bahay ng civilian doon sa bahay allegedly ni Marwan, andyan yung mga coordinates. Hindi ko pwedeng ibigay sa inyo dahil sensitibo yung mga coordinates. Baka sabihin ni Ustaz Manan, nakuha mo ang coordinates ng bahay ko, bubumbahan niya ng military eksakto sa bahay ko yung bomba. No? So, ibig sabihin lang nito, si Governor Mujib Bataman ay wala nang pinapaligan kundi katotohanan lamang. Lalabas ang katotohanan. Kaya nakita niyo yung isa sa mga peace rally dito sa loob ng ORG. We wear black shirt. Ang sulat niya ay Truth, Justice, and Peace. Nilagay yung truth dahil hindi ka pwede magsalita ng peace dahil ikaw ay MILF. Through MILF. Hindi ka rin pwede magsalita ng justice dahil kasama ka sa nanawagan ng justice for fallen 44. So sabi ni Governor, lagyan na natin ang truth. No?
So kaya nabuo yung truth, justice, and peace. No? So, siya po ay naninindigan na lumabas ang katotohanan. Lagi niyang sinasabi ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin sa gitna ng mga issue ito. Kung mapapansin nyo, he was very emotional when he encountered with Alan Peter Cayetano. Dahil binabalansin niya ang pagiging moro niya at ang katotohanan. Hindi niya binabalansin yung posisyon niya bilang governor. Kumbaga hindi na niya iniisip na siya ay regional governor, anytime siya ay pwedeng matanggal sa pagkikipagdebate niya sa mga supposedly magbibigay ng budget sa atin sa ARM. We are requesting 24 billion 2015 budget. At lahat ng mga senador na yun ay may say para aprobahan at i-disapprove ang budget ng ARM. And for 24 billion, 1 billion for that is for my program, ARM Helps. No? So hindi na nyo iniisip yun. Basta kay Governor Ataman, lalabas ang katotohanan. I was sitting at his back noong first Senate hearing. Nung sinabi ni Peñas na there are about 250 MILF killed in the battle. Talagang sabi niya, ikaw sa akin sinungaling. Sabi niya, paano may tawag yung 250 na yun, no? When nasa sasakyan kami, pauwi kami from Senate to the Congress, sabi niya, sinungaling talaga doon si Peñas. Bakit sasabihin niya 250? Saan kayo tatago yung 250 na namatay? So that's the regional governor. Hanggang ngayon, he texted me, kanina lang, sabi niya, magkita tayo mamaya sa bahay, sa Astana, dyan sa ORG. Ibig sabihin, ngayon pa lang siya darating. So, di ko alam kung bakit, pero iniisip ko, dahil na-postpone ng Senate hearings kanina, so baka itutuloy bukas at kailangan ng mga data para sa kanyang presentation. So, yun. So, si Governor Ataman ay lumalabas ang kanyang pagiging aktivista, no? Pero siya ay gobernador pa rin. Siya ay, kung nakita niyo yung interview niya kay Howie Severino, sabi niya, iwasan natin magbigay ng mga conclusive statement na po pwedeng makasira doon sa paghahanap natin ng katotohanan. Even doon sa video, doon sa viral video na lumabas, sabi niya dapat hindi yan ilabas dahil hindi yan nakakatulong. In fact, yan ay nagpapainit lamang sa mga mainit na mga tao at hindi gusto ang PDL. So, kumbaga nire-reinforce mo lang yung kanilang mga mainit na salubin laban sa Bangsamoro. So, ibig sabihin, mamaya, sasabihin natin na hindi lahat ng katotohanan ay pwede nilabas. No? So, yan po. So, second is congratulations to the Homeland Agency for the successful launching at sana katotohanan, katarungan at kapayapaan lagi ang ating medium, ang ating lingwahe para magiging sustainable ang ating ginagawa. Ang alam ko, ang media ay pang-apat na estado ng isang lipunan. No? So, tayo ay bumubuo ng isang napakalaking estado dahil hindi tayo bahagi ng mainstream state. So, but journalism, may nagsabi si Matthew Arnold, sabi niya, journalism is literature in a hurry. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng media, kailangan in a hurry. Otherwise, hindi na makakatulong yung mga news na gagawin mo. Kung malalaman mo agad-agad, ay dapat sabihin mo na. Ay dapat ngayon pa lang, sabihin na natin ang tunay na nangyari sa Mamasapanong incident. Ano ba ang nangyari? Bakit nakapasok doon? Sino ang kasama ng mga staff na pumasok? Gaano kalayo ang bahay allegedly ni Marwan kung sa bahay ng MILF na si Ustaz Manan? Para masabi natin na we are not cuddling any terrorist group or any terrorist person. Dahil ang sinasabi ng media, sinasabi ng isa sa mga staff ay 500 meters lang ang bahay ng isang 7th Brigade Commander ng 105 na si Ustaz Manan. So I stand in the Marwan's house.
Kinuha ko ang coordinates niya at tumayo din ako doon sa bahay ng Ustaz Manat, kinuha ang coordinates. It's about 1.4 kilometer or 17 minutes walk. So, ibig sabihin, kailangan sa media, yun yung sinasabi ni Matthew Arnold, journalism is a literature in a hurry. So, kailangan natin kunin agad-agad yun para ma-rebuttal natin yung sinasabing 500 meters. At yung mga civilian houses, ang pinakalinis ay yung nasa southwest ng bahay ni Marwan, na 3 bahay ng civilian, it's around 450 meter. At doon sa south, 3 houses at the south of Marwan Hut ay nasa 750 meter. Yung blocking force is about 1.6 kilometer from Marwan Hut. So, yun ang layo, or 20 minutes walk. So, dapat yun ay lalabas agad-agad sa atin para makatulong tayo doon sa paghahanap ng katotohanan. No? So, at least, ang lagi nating pundasyon ay paano tayo magsusulat ng katotohanan, ng katarungan at kapayapaan. Dahil ang media, kailangan makuha niya ang lahat ng anggulo. Otherwise, wag mong i-report ang isang issue kung hindi mo nakuha lahat ng anggulo. When you observe, pag hindi na-interview ng media ang subject or ang sino mang kasama doon sa issue, sinasabi nila, we are still communicating but they are not responding. Di ba? To place it, yun yung ginagawa ng media pag hindi nila nakausap yung isang subject na biniblame ng isang subject na naman. So kailangan talagang lumabas dahil meron isang khutbah. I am not fan of Osama bin Laden, but I hear sometimes a khutbah in the YouTube. Sabi ni Osama bin Laden, nung pinatay ang mga Muslim sa buong mundo, ay walang dumating kahit sino man na nagkwento. Noong bumawi ng mga Muslim doon sa pumatay sa mga Muslim, ay nakita na dumating na yung parot. Osama bin Laden referring to the media as parot. Nung dumating yung ibon na parot, pinutakti niya ang mga Muslim na pinapatay niya yung mga pumatay sa mga Muslim. At hindi na ni-research ng parot na yun, bakit pinatay ng Muslim yung mga tao na yun? Dahil may kasaysayan yun. Ibig sabihin, hindi nakita ng parot kung paano pinatay ang mga Muslim doon. Ang nakita lang niya, yung ngayon na pinatay ng Muslim. Ganon sa tanong ni Alan Titoy Cayetano. Diba? Tanong niya, bakit gumagamit kayo ng dahas? No? Hindi niya nakita yung mga injustices na ginawa even before the Mamasapal incident. Long time ago, Manili Massacre, Gulong Massacre, and all the rest of massacres. Bakit hindi yun napapag-usapan? Ang nakikita lang natin ngayon ay Mamasapal incident. Ibig sabihin, kung ikaw ay pambabatas, dapat balansin mo yung katotohanan. Hindi yung fallen 44 lang ay hinahanap mo ng katotohanan. How about the MLF martyrs, the 18 martyrs, the walang kampuang-muwang ng mga civilian na namatay na walang halaga. Yun. Bakit hindi rin natin hinahanap ang katotohanan at katarungan sa mga namatay na civilian? Mabuti nga yung SAP, meron silang dala-dalang mga gadget, may naka-full battery gear sila. Yung mga civilian, walang dala at namatay na lang bigla na walang. Lumabas ba yun doon sa Senado? Nahanapin natin ng justisya sa mga civilian na namatay na walang kamuang-muang? Hindi lumalabas yun. Hindi lalabas yun pag tayo ay hindi tumulong isulat ang katotohanan. So dapat tayong mga media, lalo-lalo na ngayon, meron na tayong online media, tumulong tayo sa abot ng ating makagaya. At siguro, isa doon sa incident sa mga Masapano ay yung kwento ng survivor. Paano nyo hanapin ang totoong kwento ng survivor? Siya ay nagkukwento na binantay niya yung 25 katao sa pamamagitan ng kanyang kutsilyo. So, yan ay nakakapagtataka. Ang sabi ng ilan,
dapat kutsilyo na lang dinala ng mga staff lahat para marami silang mamatay. Hindi mga night vision, kundi kutsilyo. No? So yung survivor na yan, may mga kwento yan. At hayaan mo kayong i-search nyo ano yung kwento niya doon sa Mama sa Palong. At maraming naman, may 4 na binaril doon sa isang punyaman, mosque, at yun daw ang pumatay. No. So, hindi niya yung, kinukwento niya yun, pero ibang version. Okay? Pero, ang punot dulo pa rin ito, ay paano natin hanapin ang katotohanan. No? At paano natin hanapin ang katotohanan na hindi lahat din ng katotohanan ay pwedeng isiwalat sa publiko. Katulad ng nag-post ng video, dapat yan, kung gusto mo talagang tumulong na makuha ang katotohanan, nag-coordinate sana doon sa mga proper authorities. Kasi hindi nakatulong yung video lalong nagpainit sa kalagayan natin. Nabubuo na yung magandang samahan ng Kristiyano at mga Muslim sa lahat ng dako ng Pilipinas. Mahal na ng mga non-Muslim ang BBL. Mahal na ng mga mababawatas ang BBL. Mahal na ng mga ilang opisyal ng gobyerno ang BBL. Pero nasira dahil sa video na yun. Yun ay katotohanan. Katotohanan na nangyari. Pero hindi lahat ng katotohanan ay pwedeng isiwala. Ibig sabihin, nire-refine. Kaya nga may editor. Lahat ng kinukuha ng mga correspondent ko, hindi lahat ng nakuha ng data sa ground, pwede mong isulat. Di ba may editor? Yun ang trabaho ng editor. Paano niya i-edit yung mga sensitibo at hindi sensitibo mga mensahe ng ating mga sasabihin at ipapakita. At sa huli, kailanman naniniwala pa rin tayo na kailanman hindi matatalo ng kasinungalingan ang katotohanan. Yun lang po, maraming pong salamat sa lalaki ko. Yes, tama ka din, partner. So, it's a challenge, no? Ang kabuuan po ng sinabi ng ating representative of the governor is a challenge to all of us. And timing din ang launching natin ngayon because of that very hot issue. Okay, so kailangan natin patunayan na meron talaga tayong lunch. Yes. Okay. At may mga bulong-bulong sa likod, no? Sabi nila, kailangan talaga natin patunayan. Pero sa kabilang dako naman, kailangan din natin i-capacitate pa yung ating mga kakayahan, no? Para magsulat at maghanap ng katotohanan. Capacity. Yes, capacity. So this time, we'll have the closing message along with a closing prayer to be given to us by HMA member Mr. Yusuf S. Lumambas. For our guests from International Monitoring Group, for our guests from the representative of the Office of the Autonomous Region of Mindanao, Sir Anwar Pang, as well as their colleagues, Brother Ardan Sali and the Executive Director of RRC, Brother Norbin Dimanala. Yes. To our partners from different stakeholders, from members and the Executive Council of the Homeland Media Agency, all of us here, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My task here is the closing remarks, and I just want to support the declaration of our listener that our launching now is declared as a successful launching of the Homeland Media Agency. Alhamdulillah, sabi po ng ating guest na si Brother Anwar Opang ay ang launching natin ay masasabi natin ay successful or matagumpay na nailaos. Alhamdulillah, kahit hindi man natin nakita yung hinahangat natin na maging siya yung speaker natin for this launching ay
hindi siya dumating. But his representative, ang kanyang representative ay kanyang pinagkakatiwalaan. In fact, makikita natin na kahit saan yung mga peace advocacies, kahit saan yung mga meeting, no, ay hindi ito mawawala sa kanyang tabi at yung mga kanyang makasama. At nakikita natin during Senate hearing, siya ay kitang-kita ko na andun sa likod ng ating mahal na Governor, si Brother Anwar. At yun, gusto natin ipaabot sa kanyang behalf of the Homeland Media Agency, ay gusto ng Homeland Media Agency na ipaabot ang aming pagsaludo sa liderato po ng Autonomous Region ng Muslim Mindanao through the Honorable Mahatamay, na sa kabila ng siya ay nagtatrabaho sa gobyerno ay nandun pa rin, no? Ang paninindigan niya at tumatayo pa rin siya sa kung ano yung katotohanan, ano yung justice. At yun ay hindi siya natatakot. Na kahit anong oras ay iaali siya sa posto. At least yung katotohanan, at least yung justice ay kanyang pinapanigan. Alhamdulillah. At gusto ko rin sabihin na successful ang launching natin na to dahil hindi basta-basta yung mga partners na dumating. Alhamdulillah, kung hindi man dumating yung executive directors ng mga partners natin, at least universal kami nila. Alhamdulillah, we encourage you all na sana magkaroon tayo dito. Ito yung video natin na magkaroon tayo ng pagtutulungan. At least, kahit pagbigay man lang sa amin as members or correspondents of the Homeland Agency ng informasyon na may nangyayari sa ating kapaligiran ay malaking bagay na yun para matulungan kami. Kasi ang Homeland Media Agency ay hindi ganun karami yung member at kailangan namin yung tulong nyo. So, kahit 2 weeks man lang na sabihin kung ano yung nakikita mga dapat natin iparating sa komunidad natin. So, dapat natin gawin isang news. Di ba? Yun ang magiging role natin dito as partners ng ating Homeland Media Agency. Ang Homeland Media Agency at ang media na gagampanan natin bilang media ay hindi basta-basta ito. Hindi basta-basta role ito. Diba? Nasasabi kong hindi basta-basta na role ito kasi minsan kapag pumapangit ka sa kabila, diba? Iba yung tingin sa'yo ng kabila. Kahit pumapangit ka, kasi hindi maiwasan ito na may mapapanigan ka. Lalo na kapag ang issue ng justice and truth. Diba? Issue ng justice and truth. Kaya, very challenging yung task natin as media. Very challenging. At i-prefer natin yung sarili natin as media practitioner na minsan sabihin ng ibang tao nakakampi tayo ng gobyerno. Dahil baka doon natin nakikita yung justice sa gobyerno. Malamang ang tingin sa atin ay kakampi ng gobyerno. Minsan, ang tingin ng ibang tao sa atin ay kakampi tayo ng iba eh. Kasi yun ang totoo. Di ba? Na nakikita natin ang yung justice sa kanila. Minsan, makikita tayo, nakakampi tayo ng harm. Autonomous Region ng Muslim Mindanao kasi nakikita natin na doon yung justice sa kanila. Doon yung truth sa kanila. Diba? Ito yung challenge sa atin. At ang challenge lang sa atin kung paano natin gampanan yung ating tungkulin bilang media
na wala tayong pinapanikan, wala tayong kinikilingan, serbisyong totoo lamang po. At ang terminolohiyong serbisyong totoo, ang terminolohiyong walang pinapanikan ay mahirap ito. Mahirap ito na trabaho. No? Mahirap ito na trabaho. But para mapadali ay ulit yung sabi ng business paper natin dito na kailangan tingnan natin yung angulo ng lahat ng pangyayari para makita natin kung ano talaga yung nangyari. Ano talaga yung totoong nangyari. At gawin natin yung muna media agency inshallah na credible source. Inshallah. At ako'y nagpapasalamat ulit sa ating lahat, sa ating mga partners, mga bisita. At I would like to acknowledge that our lunch and merienda is compliments by Director Anwar Upam and Director Nathan Salih at yung iba pang mga nag-sponsor sa atin. At bigyan natin ng masigapong palakpak ang ating mga sponsors assistance of this program. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pupunta niya sa mga palalamit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.